John 13, 14, 15, 16 hanggang 17, ito po ay isang conversation ng Panginoon sa mga disipulo nung sila'y nakaupo sa table in the Last Supper. Amen? So lahat, pag binasa nyo ang John 13 hanggang 17, ito po ay conversation ng Panginoon at ng mga disipulo. Nangyari na po dito na ang Panginoon habang sila'y nasa habag, tumayo ang Panginoong Isus at hinugasan niya ang paa ng mga disipulo isa-isa. At sinabi niya, hanggat hindi ko kayo hinugasan, ay wala kayong parte sa akin. At alam natin ang story, ito po ay sila ay nasa huling hapunan. At mapapansin natin na pagdating ng John 14, na binabagit na ng Panginoon na siya aalis na. Amen? Sabi ng Panginoon, ako aalis, sa ngayon hindi niyo kayang sundan. Kaya napighati ang mga disciple, kaya ikinumport ng Panginoon Jesus ang mga disipulo. Sabi ng John 14:1, that in my house, sabi ng John 14, do not let your heart be troubled. Kasi sabi ng Panginoon, aalis na ako. Amen? Sabi ng Panginoon, huwag kayong malungkot. Huwag kayong mapighati. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have not told you. I am going there to prepare a place for you. Sinasabi ng Panginoon, aalis ako, pero huwag kayong malungkot dahil kaya ako aalis, pupunta ako doon sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng mga rooms. Amen? Sino dito yung mga rooms sa langit? Say amen. And sabi ni Thomas, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Hindi namin alam kung paano. Kaya nandun yung John 14:6, ang sabi ng Panginoon, that I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, sa langit, sa paraiso, amen, sa heaven, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Hindi sinabi ng Biblia or kinong santa or kinong santo, walang daan papunta sa langit kundi sa pamamagitan ng Panginoon. At makikita natin sa mga disipulo, dahil ito pong pamamaalam ng Panginoon, hindi po madali ito sa kanila. Dahil alam natin na ang mga disipulo na tinawag ng Panginoon ang mga disipulo, hindi po sila yung parabang mga pulubi. Sila po yung mga businessman. Amen? Sila yung mga fishermen. Kasi nung una kapag ikaw, we believe na, i-share din ni Pastor Randy, na sa panahon nila kapag ikaw ay may bangka, ibig sabihin ikaw ay may kakayanan dahil meron kang bangka para mga will. At alam natin yung mga disipulo ng Panginoong Isus, sila po ay mga businessman. Sila po ay stable ang buhay nila. Tinawag sila ng Panginoon, iniwan na nila lahat ng kanilang kinabubuhay at sumunod sa Panginoon. 3 years or 3.5 years kasama ng Panginoon ng mga disipulo at tinuturuan niya. And ang mangyari, sabi ng Panginoon, aalis ako. Amen? Kayo kaya na iniwanan niyo lahat. Amen? At sumunod kayo sa isang tao, sa Panginoon, at sabi ng Panginoon, sige, hanggang dito na lamang ako, aalis na ako. Siyempre nalungkot sila dahil yung kanilang investment, yung kanilang pagsunod, hindi yung bastang pagsunod lamang. They are disciples. They sit with the Lord. They see the hands of God. Amen? Nakita ng mga disipulo, amen, ang Panginoon nagpalakad ng mga pilay, ng mga bulag ay nakakita. Even ang mga patay ay binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. At makikita natin dito is now, sa John 13-16, okay, at tinatawag na the Last Supper. And makikita po natin dito na ang ibig sabihin, ang tinutukoy ng Panginoon, aalis siya, amen? Aalis ang Panginoon. Pero sinasabi ng Panginoon, kapag ako yumalis, amen, mas makakabuti sa inyo kasi pag ako yumalis, ipapadala ko ang Santong Espiritu. Amen? Sabi doon ay, ang meaning ng Parakletos sa John 13. O sige, tingnan natin ang John 13:16. Ang nilagay ko, sabi doon ay, I tell you the truth. Okay, John 14:16. Siguro, nagkamali ako ng type. John 14:16 says that, and I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. Ang Panginoon na alis, at sabi ng Panginoong Isus, sasabihin ko sa Ama, amen, na magpapadala siya ng isang counselor. Ang meaning po doon ng counselor, meaning in the Greek word is parakletos. Sabihin mo nga parakletos. Ayan. Yun po yung meaning. It describes, ang ibig sabihin is someone is standing beside another. Ibig sabihin na kapag yung counselor, amen, na katulad ko, the same person na parehas ni Jesus Christ, siya yung nasa iyong tabihan, nasasama sa iyo forever. Amen? And nasabi doon ay, another in law court to plead. Siya yung parang, kapag ikaw ay nasa court or nasa isang hukuman, siya yung iyong tagapagtanggol. Their cause and then acting as a defender. Amen?
So the Holy Spirit, He is your defender. And another advocate, the term implies the Holy Spirit is the same kind as Jesus. Amen? Si Jesus Christ, He is God. Amen? 100%. The Holy Spirit na nasa sa atin, imagine, He is also God na nasa sa ating sarili. Kaya kung babasahin natin ang paabantay ng pantin, John 14, 15, 16, may sinasabi ang Panginoon na, Kuya Alice, makakabuti sa inyo at yung aking ginawa na mga himala, sabi ng Panginoon, kaya nyo din gawin at mas higit pa sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Amen? Dahil yung darating is the same kind ni Jesus Christ, which is God, na pupunta sa atin. Sabihin mo nga, I have the Holy Spirit. And ang ating pong title, bago ko po makalimutan na i-share sa inyo, is Condition for the Promise. Amen? Condition for the promise, which is the Holy Spirit, ang promise sa atin ng Panginoon. Makikita natin ang Holy Spirit, amen, nakita natin sa Acts, ang Holy Spirit, ang mga disipulo babaptize in the Holy Spirit and nabaptize. And marahil sa atin, karamihan sa atin nabaptize na ng Holy Spirit. Say amen. Pero ito pong text na ito, makikita natin ang nature ng text nito sa mga disipulo ay yung pong tinatawag na abiding spirit. At makikita natin dito yung kung hindi ka mag-a-abide sa Panginoon, wala kang magagawa. Pwedeng mangyari na tayo ay napuspos ng Santong Espiritu, nawala tayo sa sanga, which is ang Panginoong Hesus, at tayo ay nawalan ng effectiveness or anointing or hindi natin nagagawa yung pinapagawa ng Panginoon dahil tayo staccato, say amen. Kaya dito, ito po yung marahil ang pwede nating ang title dito is The Condition of Abiding. Makikita natin, ang dami ko pong nasa isip, nakalima po akong palit ng title, hindi ko na malaman ang aking gustong title. Pero ang sabihin natin na pinaka-message po ng verse na ito, ay paano tayo, amen, mag-a-abide, amen, bilang disipulo. Kung paano na yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus na naglalakad sa lupa, nagagawa ng kanyang ministry dahil siya fill up the Holy Spirit. At tayo din, amen, kailangan tayong bumalik, amen, sa Panginoon for us to become a disciple, effective disciple of Jesus Christ. Amen? So makikita natin, tingnan muna natin sa Old Testament. Ano ba ang Santong Espiritu in the Old Testament? The Spirit came upon individuals to specific, often temporarily, for missions such as enabling judges like Gideon. Sa Old Testament, ang Holy Spirit pupunta lamang sa mga pinili ng Panginoon katulad ni Gideon for leadership. Alam natin si Gideon, siya pa ay nagigiik lamang ng palay. Amen? Nasa igiikan siya. Kinatagpo siya ng Panginoon at binigyan siya ng ability as a leader. At yun ay sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. And even like Samson, kilala niyo si Samson? Amen? Delilah. Ang sabi ng Biblia, kapag mayroong tigre, ang sabi doon, the Spirit of the Lord came to Samson mightily and then kaya niyang wasakin yung panga ng leon sa pamamagitan ng kamay niya because the Spirit of the Lord ay nasa sa kanya. At alam natin yung panahon na umalis ang Espiritu ng Panginoon, wala yung kanyang lakas. Amen? And then makikita rin po natin dito for the battle of equipping King Saul, David for leadership. So the Spirit provided artistic and technical ability. Pag sinabi pong anointing, kapag sinabing Holy Spirit, siya po yung nagbibigay sa atin ng ability. Amen? Para gawin yung special purpose na binigay sa atin ng Panginoon. Such as, sa Old Testament, si Bezalel. Kung kilala nyo si Bezalel. Sino si Bezalel? Si Bezalel po siya po ay craftsman na inutusan na maggawa ng tabernacle ng Panginoong Hesus at binigyan siya ng wisdom ng Panginoon kung paano gawin. Even yung mga nagagawa ng craft, amen, Brother Rodel, si Brother Benny, kapag pagdating sa craft, ang binigyan ng si Brother Rodel kung paano gawin yung mga bagay, amen. And it is also kind of anointing or sabi natin gawa ng Espiritu sa ating mga buhay. It may be apostle, it may be preacher, it may be teacher. Sa lahat ng bagay, naroon yung Santong Espiritu sa gawain niya para mangyaring lahat ng bagay niyan. Kaya makikita natin dito, sa Old Testament, ang Holy Spirit, He came and go. Darating doon kay Samson, pagkatapos ng kanyang gagawin sa specific time, aalis na uli ang Holy Spirit. Pupunta kay David, amen, mananalo, and then aalis uli kay David. Pero ang magandang balita sa New Testament, kapag napasa yung Santong Espiritu, yun siya po ay magdedwell na sa kanya. Kaya sabi dito kanina binasa natin,
kapag tayo ay nasa atin ang salita ng Panginoon at mahal natin ang Panginoon, sabi doon, magdudwell sa atin ang Santong Espiritu. Amen? At meron po ditong tatlo na masasabi nating condition, katulad po ng ating title, Condition for the Promise. May tatlong condition na ako po gusto ko pong i-share para po umini tayo sa Santong Espiritu at yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ang number one po is obedience. Amen? Alam natin na napaka obedience. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, dapat yun ang ginagawa natin. Ang pag-aaral namin kanina sa mga men's, meron po kaming Sunday school tuwing umaga, mga men's and women's. Nag-uumpisa po yun ng alas 9 ng umaga. Sobrang ganda po ng aming pinag-aaralan. And glory to God sa lahat po ng umattend ng mga men's and women's, even ng youth, sila po ay talagang natitrigger na mag-mature. Amen? And makikita po natin dito na obedience, ibig sabihin po ng obedience is submit to the authority of someone or comply with the law. Basahin muna natin ang John 14:15. John 14:15 says that if you love me, or sa NIV is, if you love me, you will obey what I command. Kung mahal mo ko, sabi ng Panginoong Hesus, ay dapat sinusunod mo yung aking kalooban. At ang sabi ng aming pag-aaral kaninang umaga sa mga men's, na ang free will ng tao, hindi ni pinapakialaman ng Panginoong Hesus. Amen, yung free will. Ang binigay ng Panginoon sa atin is free will. Kaya na-share ko din nung si Adan at si Eva, sa Garden of Eden, inilagay ng Panginoon yung puno doon. At sabi ng Panginoon, huwag mong kakanin yung puno na nakakalam ang bunga ng puno na nakakalam ng mabuti at masama. Pag kinain mo yan, ikay walang salang, mamamatay. Hinawakan ni Eva, sunod ni Adan, hinawakan niya yung bunga niyon, and then kinain nila. Kung isipin natin, ang Panginoon, He is all-knowing God. Alam niya nangyayari. Isipin natin, bakit ang Panginoon hindi siya nagpakita doon at pinigilan niya yung kamay ng dalawa? Dahil ang Panginoon, yung bagay na gusto mong gawin, hindi ka pipigilan ng Panginoon. Kung gusto mong mahalin mo ang Panginoon, hindi ka pipigilan ng Panginoon. Kung gusto mong lumayo sa Panginoon, hindi ka pipigilan ng Panginoon. Yung free will na binigay sa iyo, ibinigay sa iyo yan. At ikaw ang magdi-decide niyan. And even loving God is a decision. Kaya sabi doon sa aming pag-aaral, merong wrong exercise of will. Maling exercise ng ating free will. Amen? Maling exercise ng free will. Yung ating kalayaan na gawin ng mga bagay-bagay na gusto natin, pero hindi sa gawain ng Panginoon ay maling exercise ng ating free will. Dapat yung free will natin isinasubmit natin sa will ng Panginoon. And obedience. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, it is your decision. Dapat ginagawa mo yung sinasabi ko sa iyo. And obedience is submit to the authority of someone. Amen? Pag sinabing submit or obey, ito po ay kailangan mo magpasubmit, mag-obey sa isang tao, or comply with the law. Carry out a command or instruction. Kapag sinabing obedience, meron kang inuto sa iyo or instruction na sinabi sa iyo na ito ay ginagawa mo. And that is obedience, like the Word of God. Amen? And makapakikita natin sa buhay ni Saul, alam natin ang story ni Saul, siya yung first king ng mga Israel. Hiningi ng mga Israelites, gusto nila ng king, and then ang gusto nila si Saul. Dahil si Saul, siya ay maginoo, maganda ang reputation ni Saul nung una. But at the end of ng reign ni Saul, may pagkakataon na sabi ng Panginoon, lupigin mo ang mga Amalekites ba yon? Sabi, lupigin, pumunta ka doon sa Amalekites. Ang gawin mo, Saul, ang command ng Panginoon, specific, sabi, pumunta ka doon at ubusin mo lahat. Amen? Kahit mga hayop, kahit mga hari, kahit na lahat ng tao doon, papatayin mo, Saul. And then nagpunta si Saul doon, he is anointed by God. He is the ability to do yung pinapagawa ng Panginoon. At anong ginawa niya sa ability niyo? Talaga namang pinatay niya yung mga, dahil nung una ay talagang ganun, sa panahon ng Old Testament. Pinatay niya, pero meron siyang itinara. Amen? Ang itinara niya yung si Agag, yung king ng mga Amalekites, at saka yung matatabang mga tupa, mga matatabang kambing. Amen, siguro kakatayin niya sa birthday niya, hindi ko alam. Si Agag naman, we believe na inilagay niya parang in-spare niya o hindi niya pinatay, parang kanyang corona. Ito, haring ito.
Ako ang nakahuli dito, buhay. Pero sabi ng Panginoong Hesus, patayin mo lahat. Kaya pagdating ni Samuel, the prophet of the Lord, hinanap niya si Saul. At ang sabi ni Saul, ginawa mo ba ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Sabi ni Saul, oo, ginawa ko lahat. And then mumihi yung mga kambing, mga tupa. Narinig niya ni Samuel. Sabi ni Samuel, ano yung nabihi? Sabi, hindi ko pinatay yung matatabang tupa, mga kambing. Dahil sabi doon, iaalay niya sa Panginoon. Pero hindi yun ang command ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Samuel, ang salita ng Panginoon is, obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Nagsasacrifice kang gawin yung mga bagay. Yung halimbawa, mas higit pa sa pinapagawa sa inyo ng Panginoon, o maybe 10%, pero ito na may ginagawa ko mas mahigit pa. Pero sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Kahit na ano pang gawin mong higit sa hinihingi ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon sinabi niya. Dahil kapag ginawa mo yung sinabi niya, at sinusunod mo siya, hindi yung gusto mong gawin. Amen? So obedience. Ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ano ba ang salita ng Panginoon na meron tayo, na parang i-obey? Dahil yung tinatawag nating abiding presence of the Lord ay laging nasa sa atin. So obedience is better than sacrifice. You have to choose between the two. Your idea or God's command. Laging ganun. Lagi ka may mimili. Ano ba ang gagawin ko? Yung sa palagay ko'y tama o yung sinasabi ng Panginoon? Madaling sumunod paminsan sa Panginoon kapag pabor sa iyo. Kapag ikay pagpapalain, kapag ikay maaluan. Paano ang gagawin mo kapag ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, something na magkukos sa iyo ng something, ng time mo, amen? Ng energy mo, marahil pera, amen? Or something na mayroong cause sa iyo para gawin, anong gagawin mo? So obedience is better than sacrifice. Kaya no wonder ng ilan sa atin na hindi nila natin maramdaman ang presensya ng Panginoon dahil tayo istakato sa Kanyang salita. Hindi pwede pong paghiwalayin ang the Word of God, the Spirit of the Lord, at yung anointing na sinasabi natin sa ating mga buhay. It is not possible na paghiwa-hiwalayin. Amen? So, obedience. And number 2 is abiding. Sabihin mo nga, abiding. Pag sinabing abiding, and then dito isang parable, at mapapansin natin sa John 15, ang binasa po nating text is John 14, pag pumunta tayo ng John 15, ang Panginoong Jesus ay nagkakaroon siya ng parable. This is the parable of the vine and the branches. Ang parable ng isang puno at ng sanga. At ang sabi dito is, I am the true vine. Sabi ng Panginoon. And my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Yung mga sanga, sabi doon, na namumunga na, amen? Kristyanong namumunga na, sabi doon ay kinakat pa ng Panginoon, pruning. Bakit kinakat ng Panginoon? Amen? Para daw lalong mamunga. Kaya huwag kayong magtaka, ginagamit na kayo ng Panginoon. And sometimes may trials, amen, may testing, kinakat ka ng Panginoon. Anong reason? Para ikaw lalong mamunga sa Panginoon. And then sabi doon is, you are already clean because of the word I have spoken to you. And then verse 4, remain in me, says the Lord, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. Walang sanga na namumunga ng kanyang sarili, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi doon, dapat yung isang sanga, daw para siya'y mamunga, kailangan siya ay nakakabit sa puno. At ang sabi ng Panginoon, ganoon din kayo. Kung hindi kayo nakakabit sa akin, amen. Kung inyong mga gawa ay ginagawa niyo sa pangsarili ninyo, wala kayong magagawa. Wala kayong bunga. Kamusta po ang ating buhay Kristiyano? Are we a fruitful Christian? Or tayo ay, sabihin natin, wala tayong bunga? And then verse 6, if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and wither. Para siyang isang sanga, amen, yung hindi nakakabit sa Panginoon, sangang nakahiwalay sa Panginoon, ay siya ay nalalanta. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned, sinusunog. And then last two verse, if you remain in me,
and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Sabi ng Panginoon. Kapag kayo nag-remain sa akin, humingi kayo kahit anong hingi ninyo. Amen? At ito'y bibigay ng Panginoon. Ang problema, nahingi tayo, pero hindi natin nakikita na nakahiwalay tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kapag ganun ang setup, hindi ka mangyayari yun. You are fruitless, wala kang bunga. Kaya sabi ng verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Amen? So nakita natin dito na napakahalaga po na tayo'y nag-a-abide sa Panginoon. Kahit na tayo manalangin ng manalangin, amen, kung tayo hiwalay sa Panginoon, no wonder kung bakit hindi sinasagot ang ating panalangin. Baka may something tayo ay nakahiwalay sa Panginoon. Naalala natin ang Panginoong Hesus, He is the perfect example. Kung ano yung tinuturo ng Panginoon, ginagawa niya sa Ama. Ang sabi ng Panginoon, mag-abide kayo sa akin. Dahil na-experience ng Panginoong Hesus, na kanya nag-a-abide lagi siya sa Ama. At makikita natin dito sa prayer ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:6. Ang sabi doon ay, anong nakalagay sa Matthew 6:6? Like Jesus, remain connected to the Father. Ang sabi doon, but when you pray, amen? Sabi doon, kapag kayo'y mananalangin, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Hindi natin nakikita ang ating Ama sa langit. Then your Father who sees what is done in secret, amen, will reward you. At makikita natin dito na napakahalaga po ng text na ito bilang relasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Ang mga disipulo, nakita niya lahat kung paano ang Panginoong Hesus magpagaling, magpalayas ng demonyo, maghimala. At isang bagay ang tinanong ng mga disipulo. Ang sabi ng mga disipulo, teach us to pray. Kasi nakikita niya na kapag ang Panginoon ang nanalangin, nangyayari. May pagkakataon ng mga disipulo, nananalangin sila sa may masamang demonyo, hindi nila mapaalis. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo kayang paalisin yung demonyong yan sa pamamagitan lamang ng panalangin. Kailangan mong manalangin na may pag-aayuno. Meaning na pag-aayuno, sa mga nag-aayuno dyan, ibig sabihin kailangan mong mag-stay sa presensya ng Panginoon. So ang mga disipulo, very interesting na itinanong nila sa Panginoong Hesus kung paano manalangin. Amen? At siguro masasabi natin siguro si John, yung tatlong inner circle, si James, John, and Peter. Sabi siguro ni James, John the Beloved. Ay, version ko na lamang. Tanong mo nga kay Jesus Christ kung paano niyo ginagawa yung himala. Obserbahan natin. Sabi nung, kung hindi natin pwedeng obserbahan ng Panginoon kasi si Jesus. Paraphrase na lang ginagawa ko. Siguro sabi ni Judas, sige, pwede natin obserbahan. And then nakita nila, kwento na lamang ginagawa ko. And then, siguro nung umaga, ang Panginoon Jesus ay nagmimisi sa umaga. At pagdating ng gabi, 2:00 ng madaling araw, 3:00, o maybe 4:00, o 1:00 ng madaling araw, every time ang Panginoon, tuwing madaling araw, natayo ang Panginoong Hesus. And then sabi ng Biblia, napunta siya doon sa ilang. Amen. Napunta siya doon sa madilim na lugar, kung saan walang tao, wala din ang mga disipulo. Anong ginagawa ng Panginoong Hesus doon? Siya'y nananalangin sa kanyang Panginoong, sa kanyang Ama. Amen. Yung connection ng Ama, ng anak sa Ama na lagi siyang nananalangin. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nung siya nagme-ministry, lahat ng ginagawa ko ay pinapasabi ng Ama. At kung nakikita niyo ako, ang Ama gumagawa sa akin. Bakit? Dahil nakapanalangin na siya doon. Mas mahaba ang time niya sa pananalangin sa Panginoong Hesus. Spend maybe 4 hours, 5 hours, even 6 hours nananalangin siya sa Panginoon. And tayo, baliktad paminsan. Tayo nananalangin, nagpapalayas ng demonyo, 2 oras, 3 oras, 5 oras. Dahil ang problema natin, hindi tayo nag-expend ng time sa Panginoon. Or yung gusto natin gawin, yung ministry natin hindi natin magawa dahil hindi tayo nag-expend ng time sa Panginoon. Pero ang Panginoon, parang na-imagine natin sa Biblia, kapag ang Panginoon nagsalita, hindi siya yung, Jesus, lumayas ka. Amen. Ang Panginoon, kapag naimik ang Panginoon, ganito lang. Bawa, may bagyo. Ang sabi ng Panginoon, di ba nabagyo sa kala? Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na kami. Pag natutulog, ginising. Lulubog na tayo, Panginoon. Mamamatay na tayo, wala ka bang pakialam. Gumising ang Panginoon. Siguro pumunta sa una ng bangka, sabi ng Panginoon, peace. Din tumahimik ang mano. Sabi ng Panginoon sa mga inaanihan ng demonyo, talaga nagwawala. Ang mga disipulo, Jesus, lumayas ka.
Ang Panginoon sabi ng Panginoon, come out. Sumusunod. Bakit? Dahil yung connection niya sa Ama at naapektuhan niya ang kanyang ministry. Kamusta po tayo bilang Kristiyano? Nahihirapan pa na ba tayo mag-battle sa kasalanan? Nahihirapan na ba tayong mamuhay ng may pananampalataya? Maybe, amen? Hindi na tayo nag-a-abide sa Panginoon. Talaga pong mahirap, amen? Talagang kailangan mo intentional. Kaya ang ganda po ng pinag-aaral namin yung mga men's. And of course, yung women sa youth. Talagang, sabi doon, becoming mature Christian, it must be intentional. Amen? Talagang kailangan mong intentional na magbabasa ka ng salita ng Panginoon. Intentional na dapat mong manalangin. Amen? Intentional lahat. Intentional na pumunta ka sa gawain ng Panginoon. And mayroong mga pagkakataong kailangan intentional mamili ka ng trabaho for you to be mature sa Panginoon. At the end, makikita mo mas masaya sa presensya ng Panginoon. Oo nga, mapasin natin, may trabaho ka nga. Pero kamusta ka? Or ikaw ay alam nyo, sinasabi ng yung salita ng Panginoon, ng verse yun, that the joy of the Lord is my strength. Amen? Tayo mga Kristiyano, dapat din tayo yung kagustuhan ng Panginoon, yung kasiyahan ng Panginoon, supposed to be yun yung ating kasiyahan. Hindi, sabi natin, Biola, hindi nakabase sa dami ng pera mo, ng digits mo sa bangko, or ano yung sasakyan mo, o yung bahay mo, no. The joy, bilang isang Kristiyano, the joy of the Lord is my strength. Kung ang Diyos ay naluluwalhati, natutuwa sa aking ginagawa, yun ang aking kalakasan. Kahit pata akong umuwi sa gabi, puyat, okay lang yun dahil ang gusto ng Panginoon. At ang Espiritu ko'y natutuwa. Bagamat ang aking katawan ay sabihin natin nanghihina. At ito'y pinapalakas ng Panginoon. God will renew our life day by day. Amen? So, abide in the Lord. Amen. And number 3 is love. Amen? Sabihin mo nga love. And number 1 is obedience. Amen? So, kailangan tayo, ang buhay natin, nag-uubay tayo sa Panginoon. And number 2 is abiding. Amen? Kailangan tayo ay nakadirekta sa Panguno. Amen? Ay, naalala ko lagi ito. Bilang Kristiyano, nasa church tayo. And si Pastor Manny, meron siyang magnet. Ito na-share ko na sa inyo. May magnet lagi siya sa kanyang bulsa. And then, yung magnet, meron din siyang portfolio or wallet na may mga centesimi. Yung maliliit, 1 cent. Maliliit lang yun. Kaganyan kaliit. Ang ginagawa pamisa, nag-illustrate si Pastor. And then, kukunin niyo yung magnet niya, then igaganyan doon sa mga cents. And then, kakapit yung maraming cents. Amen? And then, yung unang cents nakakapit sa magnet, and then yung ibang centesimo nakakapit sa ibang centesimo, and then pababa ng pababa. And then, pag ginanya, sabi niya, parang ganito tayo kapag tayo ay nakabide sa Panginoon. Pag ginalaw niyang gano'n, ang unang nalalaglag, alam niyo kung sino? Yung centesimong nakakabit doon sa centesimo sa baba. At habang lumalakas ang uga, nalalaglag lahat, ang matitira lamang, alam niyo kung sino? Yung centesimong nakakabit doon sa magnet. Anong ibig sabihin? Kung ikaw ay nakakabit ka sa church, nakatingin ka sa pastor, nakatingin ka sa worship team, nakatingin ka sa kapatid mo, malalaglag ka bilang Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon, dumirekta ka sa Panginoong Hesus. Abide in me, says the Lord. Amen? Huwag na tayong tumingin sa ating kaliwat kanan. Wala tayong perfecto, lahat tayo may pula. Even marahil kayo sa akin. Ako din sa inyo. Pair na tayo. No, in a way, joke lamang po yun. No, lahat tayo. Amen? For all have sinned and fall short in the glory of God. Makikita nyo once in a while, meron ko hindi magustuhan sa mga tao. Kaya ang Panginoon, sinasabi niya, kaya nga ako namatay. Dahil sa church, yung kakulungan ng church. Pero sabi dito ng abide in me, says the Lord. Sa akin kayo dumirekta. Sabi doon, in this world you may have trouble, but take heart, narito yung salita, but take heart, I will overcome the world. Pag tumingin ka sa kapatid mo, ma-open ka. Marahil lang atake sa'yo, indirect, pero ma-open ka sa tao. Pero pag nakatingin sa Panginoon, amen? Kung paano ang Panginoon nagpatawad, ganun din dapat tayo. So, fix your eyes into Jesus. So, abiding. And number 3, the last one is love. So, John 14:21 to 23 says that whoever has my commands and obey them, he is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Ipapakita ko yung aking sarili sa kanya.
And then 22, then Judas, hindi ito si Iscariote, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" And Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Sabi doon, kami pupunta sa Kanya, the Father, the Spirit, and Jesus Christ, at sabi doon, I will make my home to him. Kaya sabi ng Corinthians that our body is the temple of the Holy Spirit. Kasi tirahan siya ng Santong Espiritu. Now, ang sabi doon ay, makikita po natin dito na napakahalaga po ng pagmamahal. Hindi mo pa pwedeng sabihin sa iyong asawa o sa isang tao na concerned ka kung hindi nakikita sa iyong gawa. Amen? Sometimes, ang pagmamahal hindi lamang sa sinasabi, love, mahal kita. Sometimes, ito yung makikita natin the way you care someone. Amen? O a husband or a wife. So makikita natin na ang pagmamahal hindi siya emotion. Amen. Ang pagmamahal is a decision. Sabihin mo nga, love is not emotion, it is a decision. Nung una, maalala natin yung mga nagnaibig pa, yung mga may asawa na ngayon. Mataas ang emosyon, laging in love ka. Kahit nanonood ka ng TV, no? Kahit drama, nakatawa ka pa rin kasi in love ka. Amen? Kapag napapating ka sa pader, mukha nung kasintahan mo nakikita, kasi in love ka. Amen? Pero nung naging asawa mo na, masasabi natin, nalipas yung emotion. Say amen. Parang hindi nakatulad nung una, hindi mo na masyadong namimiss. Hindi mo na tinatawag, hindi mo na hinahanap. Dahil ang love, ay yung emotion, amen, ay napasa. Say amen. But love is a decision na ikaw ay kasal na, ikaw ay may asawa na you have to decide na yun ang mahal mo. Ganon din sa Panginoon. Marahil nung una, tumanggap ka sa Panginoon, in love ka. Una ka sa church. Amen. Paiyak-iyak ka ba at pagtaas ng kamay mo, pero dumaan ang panahon. Kamusta na yung iyong pag-ibig? Dapat nating malaman na ang love hindi siya emotion. Nawawala ang emosyon. Pero dapat you have to decide. At para malaman mo, sabi ng Panginoon, kung mahal mo ko, ikaw ay susunod sa aking mga sinasabi. Mapapansin natin sa John 21:15-17. Ito po ay si Peter. Amen? Si Peter. And makikita natin na si Peter, bago ang Panginoong Isus mapako sa krus, sinabi ng Panginoong Isus, tawag doon, sinabi ng Panginoong Isus na siya ay mapapako sa krus. Dadaanan siya ng mga, sabi natin, ng crucifixion. At sabi ni Peter, hindi mangyayari yan. Matapang si Peter eh. At sabi ni Peter ay, hindi mangyayari yan, dadaan sila sa aking bangkay. Narito ako, sabi ni Peter, sinasabi niya dito ako. Sabi ng Panginoong Isus, get me behind me, Satan. Amen? At sinabi ng Panginoon, ang mangyayari kay Peter, ay itatatwa mo ako. Sabi, itatatwa mo akong 3 beses, 3 beses mo akong itatanggi, pagkatapos mo akong itanggi na 3 beses, titilaw kang manok, the rooster crowl. Tama ba? O, titilaw kang manok. And then nangyari yun, amen? Si Peter, ang Panginoon, nahuli. Pero alam nyo, nung hinuli yung Panginoon, binasa ko, nung palang hinuhuli ng Panginoon, ang ginawa ni Peter, may kutsilyo siya. Kinuha ni Peter yung kanyang kutsilyo, tinagpas yung tainga ng alagad ng isang Pharisee. Ang pangalan ay si Marcos, yung ating presidente. No, si Marcos. Tinalya yung tainga. Ang sabi ng Panginoon, hawak ako siguro ng tainga. Peter naman, wag naman ganyan. Binalik ng Panginoon yung tainga. And then, sabi, faith cometh by hearing, mawawala yung tainga siya. So, ibinalik ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, tama na yung At yung, doon ang Panginoon namamahinga. Dahil ang Panginoon hinuli na, nagtakbo lahat ang mga disipulo. And then ang Panginoon, si Peter, sinundan niya ang Panginoong Isus, sa malayo. Nakita siya ng isang alagad, ng isang babaeng alila. Sabi niya, di ba ikaw ay kasama ng Panginoong Isus? Sabi ni Peter, no, hindi ako kasama ng Panginoong Isus. Idinit niya isang beses. Then lumipat si Peter. Noong paglipat ni Peter, binasa ko yung gospel, yung 3, nakita nung pinsan ni Malcos, yung tinalya niya, na doon sa Gethsemane. Yung pinsan ni Malcos, nakita, di ba't ikaw yung kasama ng Panginoon? Ito parang namamukhang kita. Sabi doon. Sabi, parang kasama ka ng Panginoon. Sabi, hindi ko, kamukha ko lang, hindi ako. 3 beses idinanay ni Peter ang Panginoong Isus. Nagtakbuhan sila kasi sinabi ng Panginoon. And then idinanay ni Peter ang Panginoon. At alam natin nangyari, ang Panginoon crucified. Si Peter, bumalik siya doon. Kasi si Peter, ang trabaho niya ng una ay nangingisda. Nung nagpaalam ang Panginoong Isus and then namatay na ang Panginoong Isus, ang ginawa ni Peter, bumalik na siya doon sa kanyang trabaho.
And alam natin, bumalik na doon uli ang Panginoon sa pangpang. The same nung tinawag si Peter. Sabi, mga, ano ba tawag ng Panginoon doon? Mga ano, ihagis nyo sa kanan. Ganyan ulit sinabi ng Panginoon, ihagis nyo sa kanan. Padalong beses na, parehas na parehas. Sabi, maghapon na kami nangangawil dito. Sabi na, ihagis nyo sa kanan. And then, alam natin ang story, inihagis sa kanan, right side. At napakadami ng isda na nakuha nila. And then si Peter nasa bangka, ang Panginoon nasa talbukan ng nasa may seashore, doon kung saan nabagsak ang mga alon. And then namukha ni Peter, ng Panginoong Isus, ang Panginoong Isus, Rabay. Ginawa ni Peter, kinuha niya yung kanyang damit, itinali sa bayawang, tumalon. Amen? And then pumunta sa Panginoon. Eto na, nung pumunta sa Panginoon, ang Panginoon Isus ay nag-iihaw, may inihaw ng isda. And then tinatanong ngayon ng Panginoong Isus doon sa verse natin babasahin. Sa John 21:15 to 17. Ang sabi ng Panginoong Isus ngayon, Amen. John 21, yan. Sabi din, when they had finished eating, sinakain si Peter at ang Panginoon. Sabi nila, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, ang sabi doon ay, do you love me more than this? Nakain sila, sabi, Peter, mas mahal mo ba ako? Maliban dito sa mga ito. Siguro yung mga pagkain nakita, yung mga nahuli. And then sabi na ni Peter, yes Lord, he said, you know that I love you. Alam mo namang mahal kita. And then sabi ng Panginoon, Lucas na sabi ng Panginoon, Jesus said, feed my sheep. Pakainin mo yung aking mga tupa. Siyempre ang tinutukoy ng Panginoon, hindi literal na tupa, kundi yung mga taong mga mananampalataya sa Kanya. And then next verse, sabi doon ay, John 6, sabi din, again, Jesus said, habang nakain siguro, Simon, son of John, do you love me? Padalawang beses. He answered, yes, Lord, you know that I love you. And Jesus said, sabi doon ay, take care of my sheep. Alagaan mo yung aking mga tupa, yung mga mahihina, yung hindi magaling kumain, alagaan mo, sabi doon. And then the last one, the third time, he said to him, sinabi na naman, Simon son of John, do you love me? And then sabi ng sunod, sabi na Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? And sabi niya, he said, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. Sabi doon, kung talagang mahal mo ako, pakainin mo yung aking mga feed. Amen? Pakainin mo yung mga feed. Pakainin mo aking mga sheep. Amen? Pakainin. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya sa Panginoon, amen, share mo ng Word of God, parang sa context sa atin. Makikita natin dito, tinapatan yung kaninang idinanay niya 3 times ni Peter ang Panginoon. Dito naman, tinanong ng Panginoon 3 times si Peter. Amen? Parang sinasabi na tayo, ilang beses natin i-deny ang Panginoon. At marahil sa umagang ito, sinasabi na, talaga bang mahal mo ako? At sabi na, talagang mahal mo ako, mayroong command akong binigay sa inyo, ang Biblia. Sabi, gawin mo yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? So, feed my sheep. Makikita natin ang pagmamahal, hindi lamang siya ibig sabihin na mahal mo ang Panginoon sa salita. Amen? Kailangan mo din ikaw ay may ginagawa, especially sa flock ng Panginoon, sa ikalalago ng bahay-sambahan ng Panginoon. Amen? Kaya po sa umagang ito, tinatanong tayo ng Panginoon habang tinatawagan ko po ang worship team. Awitin uli natin yung may Tagalog and then English. Makikita po natin dito sa umagang ito ay marahil tinatanong tayo ng Panginoon. Amen? Kung mahal natin talaga ang Panginoong Isus. At makikita natin sa sarili natin, nakakasama ba ako doon sa, ibig sabihin na, naglilingkod ba talaga ako sa Panginoon para sa ikalalago ng church? Kaya sabi doon ng aming pinag-aaralan, kapag ikaw ay batang Kristiyano pa, ito ang difference ng isang mature Christian at saka ng baby Christian ay malalaman mo yung kanyang kinakain. Amen? Ang kinakain ng isang baby Christian ay ano? Sabi doon, ang baby ay kinakain ay yung gatas, milk, lahat yan. At ang kinakain naman ng mature Christian ay yung solid food, karne, kanin, manok, karne, no? And then sabi doon, ang isang gusto kong i-share doon ay, kapag ikaw ay baby Christian pa, ikaw yung nakikinig lang, nakaupo ka lang, ikaw yung tinuturuan. Parang bata, ang kinakain ng bata is milk. Alam niyo yung milk saan galing? Yung milk na yun galing pa sa kanyang ina. Yung milk na yun galing sa pagkain na kinain ng ina. I-digest niya yun, pumunta sa katawan niya at dinedede ng anak.
Something na ikaw ay matagal ka na sa gawain na pag nakaupo ka pa rin. At sabi doon, supposed to be, ang iba sa inyo dapat nagtuturo na. Pero dahil ayaw ninyong makinig, dahil ang bagal nyong kumatsap, hindi kayo nag-aaral, nakaupo pa rin kayo at may nagtuturo pa rin sa inyo. Milk pa rin ang kinakain nyo. May someone na mag-aaral na salita ng Panginoon, ipapakain sa inyo. Someone na kinakain yung karne, dinadigest and ibibigay sa iyo as feeding. Hanggang ngayon, bata pa rin kayo. Not supposed to be, ginagamit ka na ng Panginoon. Do you love me? Sabi ng Panginoon, do you love me really? Do you love me? Sinatawag tayo ng Panginoon, hindi tayo ginajudge ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, it is your decision. It is not emotion. It is not your will. It is my command. But it is for you to obey. Or rather, amen, na umalis ka sa Panginoon. It is upon you. You have your free will. And makita ko dito, it is the promise of the Holy Spirit. Nandito sa Last Supper, nakaupo sila, binabagit ng Panginoon, aalis na ako. Aalis na ako, but the Holy Spirit will come. And then alam natin na fulfill sa Acts 1:8, the Holy Spirit came, bumaba nga po nagtang silang lahat, and they all filled with the Holy Spirit. And the gospel, nagpunta lahat sa all over the world. And between, sabi ng Holy Spirit habang nag-aaral, but in between, sa dalawang doon sa promise ng Panginoon, and then doon sa fulfillment, is yung crucifixion ng Panginoon. Marahil, sabi ko, siguro sabi ng Holy Spirit sa akin, marahil kaya tumakbo si Peter, nakita lang yung mga himala ng Panginoon, nagpagaling, nagmiracle. Pero may something na papakita ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi nyo pa kayang i-digest lahat. Pero after this, maunawahan nyo. At nakita ng mga disipulo yung ginawa ng Panginoon sa krus na Kalbaryo. Ang love, meron dapat siyang substance. Amen? Ang isang tao, mahal mo siya dahil merong ginawa sa iyo. Minaalala ka sa kanya. Kung bakit, kahit sabi mo, kahit buhay ko, kaya ko ibigay sa iyo. May something na ginawa ang taong yun sa iyo na hindi mo malimutan na every time na may kailangan yon, narito ako pare, I got your back. Dahil tinulungan ka. At ito ang gospel. I believe, dito magnanahan ang Santong Espiritu sa atin. The gospel is, Jesus Christ is died for our sin because we are sinners. God died because we are sinner. Namatay ang Panginoon according to the gospel. And ang Panginoong Isus, siya ay nalibing. He is buried in 3 days according to the gospel. And He rose from the dead after 3 days according to the gospel. At ano ba ang gospel? Amen. At ayamit mamaya. At makikita natin dito ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I love you and I will lay my life for my sheep. Sabi ng John 10, pag binasa natin yun. At makikita natin ang pagmamahal ng Panginoon, hindi nito sinabi, ginawa nito sa krus ng Kalbaryo. Una pa lamang ang Panginoong Isus, nung nandun siya sa krus, nung siya ay ipapako nasa Garden of Gethsemane, ang Panginoong Isus nag-i-struggle, stress na siya. To the point na siya nananalangin sa Ama 3 times. Sabi ng Panginoon, Lord, if it is possible to pass this cup from me, nevertheless, not by